Hello guys, at kung bago ka pa lang dito sa aking munting channel, let me introduce myself. Ako pala si Plumbing Informative Channel. Nag-upload ako ng mga video about sa plumbing issues, plumbing lines, plumbing diagrams, at kung ano-ano pang video patungkol sa pangtubiro. Kung interesado ka at nagugustuhan mo itong mga video na ito, click mo na lang ang subscribe button dyan sa baba at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At i-click mo na din yung all para hindi mo masabi, sana all. Maraming salamat. Hello mga katubo, for today's video, sa mga na-confuse kung paano mag-adjust nitong ating pressure switch sa ating pressure tank or sa ating motor pump kapag ikabit po natin to, tuturuan ko po kayo kung paano mag-adjust ito. Demo lang po ito kung paano talaga mag-adjust. So, unang-una, bubuksan po natin ito. So, bago po kayo mag-adjust ng inyong pressure switch, ay kailangan naka-off muna ang kuryente dito para hindi po kayo ma-kuryente. Okay? So, bali, ito po yung loob niya. Meron po siyang ito. So, ang wiring dito sa motor pump ay itong dalawa ito. Yan, sa gitna. At ang galing naman sa breaker o sa ating kuryente na linya, ito po, itong nasa gilid. Sa mga confused kung paano naman kung magkabaliktad, walang problema. Basta ang wire dito sa pang motor pump, pwede lang magkabaliktad ito. Negative or positive. The same din dito sa ating wire sa galing sa ating kuryente, ito positive, negative, ito dito dalawa sa gilid. Andito na tayo sa paano naman kung pag-reduce ng cut-off sa inyong motor pump, paluwagan nyo lang po itong maliit na spring. Paano naman kapag gusto nyo mag-cut on, ibaba nyo po ang cut on, itong malaking spring. Kung gusto nyo mag-cut on sa 30, pahigpitan nyo po itong malaking spring. Ano po ito? Naku-confuse kasi itong ating isang viewers kung paano daw mag-adjust nito sa ating pressure switch. Marami pong factor kung bakit mahina ang ating pressure sa ating pressure tank. But ito po ang pinaka main na kung paano palakasin ang ating pressure sa ating mga tubig kapag kayo po ay gumagamit ng pressure tank. So, paalala lang sa inyo mga katubo na ang over o exceed na paglagay ng pressure sa ating pressure tank ay maaari pong magdulot ng pagkabutas ng ating pressure tank or pag-leak ng ating mga tubo. So, huwag nyo pong masyadong iikot ito kapag ang inyong pressure tank ay medyo may kalumaan na or ang inyong mga pipings ay medyo hindi na po maayos yung pagkalinya. So, I suggest na kapag gumagamit po kayo ng mga pipings nyo, napakahalaga na gamitan nyo po ng PPR pipe line or fittings para just in case kung i-boost nyo ang inyong pressure sa pamagitan nitong pag-ikot sa ating mga adjusting nut dito sa ating pressure switch ay hindi po delikado or hindi po magpuputok ang inyong mga linya. Okay? Sana meron po kayong natutunan dito sa kunting pag-demo ko sa inyong mga katubo at especially na sa mga gustong matuto. So, huwag niyo pong kalimutan na bago kayo mag-adjust ng inyong mga pressure switch ay kailangan pong naka-off yan para yun nga sabi ko, iwas po tayo sa pagka-kuryente. At ito pa ang problema mga katubo kapag gusto nyong mag-wiring sa inyong motor pump. Diba makita po nyo dyan sa ating wiring ng motor pump, tatlo po yung wire na yan. So sinabi ko na po kanina na yung dalawa na yan is pwedeng magkabaliktad na ikabit dun sa gitna, dito sa may gitna ng ating pressure switch, yung dalawa na yan. So paano naman itong isa na kulay yellow? Dito po natin ikakabit yan mga katubo. Dyan, kita nyo yan, yung dalawa na yan. Yan po ay ground wire po yan. Tatandaan nyo po yung mga ganyan na kulay yellow,
kulay green at saka may stripe na green na yellow na wire at saka green na may stripe na yellow. Yan po ay mga ground wire sa ating motor pump. So huwag niyo pong kalimutan yung mga sinasabi ko. Dito po natin kakabit yan sa dalawa, or bahala na kayo kung saan nyo ikakabit dito, basta dito po yan sa may ground po yan, yung mga wire na yan. So yan po ang video natin mga katubo. Kita-kits tayo sa next ko na upload video. Paalam, pansamantala.